Magandang umaga po sa lahat. Napagod po ba kayo? Napagod po ba yung aking kapatid na kapitbahay ko, na kumpare? Ang lahat po ng aking kapatid sa labas, na nasa labas sa mga oras na ito, matapos na kayo ay makapagpahinga ng konti o dili kaya ay makainom ng konti dahil para mapawi ang ating pagod sa ating pag-joyful, ay muling inaanyayahan ko pong pumasok dito sa loob. Inuulit ko po, ang mga kapatid kong nasa labas, maging alagad man o kaps, ay inaanyayahan ko pang magsipasok sa loob. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Sadya nga pong purihin, dakilain ang Ama sa kanyang kabutihan. At para po sa oras na ito, gusto ko pong anyayahan kayong lahat upang samahan ako sa isang maikling panalangin. O Amang dakila, papurit, pasalamat sa iyo ay aming itinataas sa oras na ito, sa araw na ito, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Salamat po, Ama, sa buhay na pahiram na sa amin ay inilaan. Salamat po, Ama, sa bawat kalayaan na sa amin iyon na ay pinadamang tuwiran. Salamat po, Ama, sa bawat biyayang aming natatamo mula sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa paghahari at pag-ibig mo na walang hangganan. Bagamat kami, Ama, ay binigyan mo ng tuwirang kalayaan, at dito sa aming puso, ikaw ay natatak na tuwiran. Nawa nga po, Ama, ang bawat anak mong kumikilala at nananalig at nagtitiwala sa iyo. Tatak mo ang ipagbunyi at ipagpasalamat sa bawat araw ng kanilang buhay. Sapagkat nga po, Ama, ang tatak mo ay walang kahangga, walang kapara, walang kawangis. Kung kaya, Ama ko, ang mabuting tatak mo, ibahagi sa amin at patuloy na ibahagi at ipagkaloob upang ito ay mapamarisan ng bawat sino man. Ama, walang hanggang papurit pasasalamat sa iyo, Ama, sa mga kapatid kong naririto, na patuloy na nagtitiwala at nananalig na may magagawa ka. Sa bawat hiwaga mo, na walang imposible sa iyo, sapagkat tinuran mo, Ama ko, anumang bundok, kaya kong tibagin, lupa mang matigas, kaya kong bitakin, anumang dagat, kaya kong hawiin, sapagkat kayo nga ay mahal sa akin. O Diyos, Amang makapangyarihan, papuring walang hanggan sa iyo ay itinataas namin sa oras na ito. Puspusin mo ang bawat isa ng pag-asa na mula sa iyo. Tigibin mo ang bawat kalooban ng isang naririto na umaasat na nanalig at ipakamtan mong tuwiran na ikaw nga po, Ama, ang aming doktor na dalisay. Ikaw nga po, Ama, ang doktor na walang kapara, ang karunungan may walang hanggan. Kanya kung ano man, Ama, ang pananalig nilang ito, tuwa ng ipadama mo ang fulfillment ng bawat kanilang panalangin sa iyo. Ang lahat ng papuri itinataas namin sa dakila mong pangalan, Ama ko. Salamat po sa habag at awa mo sa araw-araw ay nadarama ng bawat isang anak mo. Salamat po, Ama, sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa gabay at pagkalinga ng Inang Birheng Maria at ng aming Apo Kunching na kinalugdan mo. Amen. Nakiisa po ba kayo? Nakiisa po ba kayo o nakinig lang kayo? Salamat po sa inyong lahat. Okay. Sa araw po na ito, bagamat ko konti tayo, nanghihinayang po ako dahil nga po sa iilan lang tayo. Subalit mapalad po ang bawat isang naririto na tumugon sa panawagan ng Panginoon. Atin pong pagsaluhan ang katagang ito, trademark. May trademark na po ba ang bawat isa sa inyo? Kagaya po nitong kapatid kong ito na nasa harap ko, meron na din po siyang trademark sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At pinupuri ko po ang Panginoon sa kanilang pagdatala at pagtitiwala na magagawaan ng Panginoon ang imposible na inaakala ng marami. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Ano nga po ba ang trademark? Ito po ay isang tatak. Hindi po ba kung minsan pag bumibili tayo ng gamit, anumang gamit, maging pantalon, maging polo, maging kahit ano, maging kahit kasangkapan, hinahanap po natin ang trademark o ang tatak. Sapagkat iniisip po natin, kapag ang tatak, let for example is Levi's, sabi nila, mahusay ito. ISOD, Bench, yon. Mga mamahalin, iniisip nila na mahusay na ito. Subalit mga kapatid, anumang bagay, anumang gamit, wala ito sa tatak, kundi sa iyong pananalig. Amen po ba doon? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang malakas ang buhay na Diyos. Pwede po bang maanyayahan ko yung mga kapatid ko sa left wing ng church na magpunta dito sa harap? Pwede po ba yon? Tatay, pwede po bang manguna ka? Sila kapatid na Opel, nang mapuno lang po yung ating seat dito. Okay. Yan. Maraming salamat po. Pati po sila kapatid na, pwede po ba kayong maanyayahan dito? Kayo po, tsaka po yung tumingin yan, si kapatid na, yan. Okay. Maraming salamat po sa pagtugon. Ano nga po ba ang trademark? Ano nga po ba ang trademark? Ano nga po ba ang tatak? Sapagkat tayong mga tao ay tumitingin lang sa trademark, subalit ang tatak ng Panginoon ay hindi natin matutulusan. Ito ay hindi pwedeng lapatan ng anumang halaga sapagkat ito ay walang kapara. At para po dito, ang hiwaga ng Ama ay isang tatak na nakantal sa bawat isang nananalig sa Kanya. Kanya sa umagang ito, nais kong tawagin ang kapatid na ama ang lagman upang magpatotoo kung paano ang trademark ng Ama nung siya ay nalugmok sa kanyang karamdaman ay maisawalat niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ito, yan. Kapatid, alam mo po ba na nung siya po ay dumating dito, higit pa po sa itsura mo ang itsura niya. Naka-IB po siya, naka-NGT, nakahiga, ikaw na po ang magpatuloy ng iyong pagpapadama ng hiwaga ng Ama. Magandang umaga po sa inyo sa katanghaliang ito. Totoo po yun, kapatid, yung sinabi ni kapatid. Nung pong ako ay mapunta rito, naka-wheelchair po ako. Tapos po, hindi po ako nakakatayo. Pag di po ako tinalalayan ng dalawa, hindi po ako makalakad. Pagkatapos po, yung pong mata ko, pag po hindi tinakpan yung isa, ikit na po yung paningin ko dahil duling po ako. Tapos po, sinisinok. Tapos po, nakangiwi yung bibig. Tumutuloy yung laway. Tapos po, itong kamay ko nito, nakaganyan lang po, hindi po maitaas. Tapos po, isang pa ako, hindi ko maihakbang na ganon. Pero, napakabait po ng Ama. Dahil po sa isang panahon, pinagkaloob niyo po sa akin ang kagalingan. Ba't po nakakamtam ko yung kagalingan? Kasi po, talagang nakinig ako sa mga banal na salita na ginagamit ng Apo Kuntsing ng Panginoon para ihiyag sa atin ang salita ng Diyos. Ako po, nung pong una akong pumunta rito, talaga pong marami kong kasalanan. Kapag-isip po ako ng hindi maganda sa kapwa. Tsaka po, para lang maganda yung aking pwesto sa aking boss, kung ano yung mali nung aking kasamang sa trabaho, timano, pinarating ko sa kanya. Yung po pala hindi tama. Kailangan po pala, yung ginagawa nila, kung pwede mo pagsabihan mo na lang, pero huwag mo nang pasamain doon sa boss mo. Ako po, ganun. Kaya po, timano, magandang rango ko sa boss ko dahil po ako sip-sip. Ganun po ako noon. Pero ngayon po ako mapunta na dito sa Tambana. Lahat po na yun inalis ko. At meron man pong natitira
Bahagyan na lang po siguro, yun na lang pong pagsasalita ako kuminsan sa akin lang pamilya, pero sa kapwa po, talagang sa ibang tao talaga pong di na ako nakapagsasalita kasi po kayang-kaya ko ng kontrolin yung isipin ko sa kanila, sasabihin ko sa kanila. So po sa aking pamilya, como yun namang parang tama naman yung aking sasabihin, pero nagagalit po ako sa kanya, pero hindi ko po sila minumura. Ganun lang po. Pero dati po, pagka kinagalit, kasama na po yung mura. Tsaka po, napakabait ng Panginoon Diyos. Dahil po, nagpunta po ako rito March. July pa lang po, nag-caps na ako. Nakakalakad na po ako mag-isa, kaya lang, naalalayan lang ako ng miss, baka daw ako mapulid. Pero, pagkaraan po nun, po, patuloy-tuloy na hanggang sa nakalakad na ako ng diretso. Tsaka po nun nung ako'y makarating dito kung nga po ko'y dating mataba, pumayat po ako, nag-60 lang po siguro timbang ko. Talaga pong nakapakapangit ko raw. At siguro, maraming nakakita rito kung ano itsura ko nun. Pero ngayon po, poging-pogi na. Dahil po sa kabaitan ng Diyos. Alam niyo po, napakaraming binago sa akin ng Panginoon. Pati po yung mga anak ko, binago rin po nila ng Diyos. Yung pong mga anak ko dalawa lang po kasi anak ko sa lalaki at sa babae. Yung pong panganay ko, lalaki. Ngayon po, may pamilya na siya. Yun naman pong anak kong babae, dalaga pa, 25 anyos, nasa SM po ngayon. Meron na po akong dalawang apo. Alam niyo po, napakabait ng Panginoon Diyos. Dati yung manugang ko, kung po iba yung relihiyon namin dalawa, iglesia po siya. Parang iba yung dating niya. Pero ngayon po, napakabait niya. Yun nga pong minsan nag-mission kami ng mahal na apo ako yung nagmaneho kay ay mahal na apo Sabi niya, Tay, idaan mo sila apo rin doon sa tindahan nila. At bigyan nga po kami ng mamimerienda. Yun po pala, may tinapay pa rin sa sasakyan nila na baon-baon namin. Hindi po ba napakabait ng Diyos? Kung kagaya po nung iba na hindi sumusunod sa akin yung manugang ko at hindi nakikikuhan sa pananampalataya ko, iglesia sila, baka sabihin sabihin doon sa anak kong lalaki, huwag mo nang pag-gamit yung sasakyan natin. Kasi, baka makita nung mga kapatiran natin yan, kuhanin tayo yung tanggalin tayo sa pagka-iglesia. Ganun po kasi sa iglesia. Pag po nakita kayo na sa loob ng simbahan, pagdating po ron, titiwalag po kayo. Ganun po. Dito po sa atin, malaya po tayo kahit po anong reliyon yung ating pumunta rito, tatanggapin po ng Ama. Kasi po, yung po iglesia, tsaka born again, kahit anong reliyon, ang Ama rin po yun. Kaya lang, kanya-kanya lang pong pamamaraan, kaya lang po, kanya-kanya rin ang ugali. Pero napakabait po lahat ng Katoliko, dahil lahat mabait, magaganda. Ilang po't maraming salamat. Maraming salamat po sa iyo, kapatid. Naku, alam ko po na-inspired ang aking kapatid doon sa kanyang narinig. Katotohanan po yun, sapagkat nung time na siya dinating dito, nakahiga lang siya dito, meron siyang stretcher na dala-dala, nakahiga po siya doon. Tama po, nakaka-turn off pong makita, tumutulo talaga yung laway niya. At ang itsura niya po, mas mapogi ka pa, sapagkat nung talaga pong, ibig kong sabihin talaga po. Kasi po baka sabihin kong mapakapangit mo napakamapangit mo anong panahon na yon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pero totoo nga po yung sinabi niya, ngayon, kung paano ang tatak ng Ama ay dinala niya sa buhay niya. Kanya po naman, tinatakan naman din siya ng Panginoon ng kabutihan, kababaan ng loob, at pangunawa sa kapwa. Yun po ang hiwaga ng Panginoon sa buhay niya, kung kaya't ang kanyang kagalingan ay kanyang nakamit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang susunod po na gusto kong magbigay ng inspirasyon para sa lahat ng may karamdaman ay si kapatid na Edith. Tama po ba, Edith? Edith, ayun. Alam niyo po, napakamagandang inspirasyon din itong bata na to. At alam ko pong merong magandang itinatak sa kanya ang Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Pwede po bang akayin kita? Gusto ko pong this time makita ka ng ating mga kasama, bagamat nahihirapan ka. Gusto po bang akayin kita? Yan. Siya rin po noon ay nakahiga lang doon sa gilid na yon. Subalit purihin, dakilain ng Ama. Ang kabutihan niya, ang hiwaga niya ay nakamit ng anak kong ito. Magandang hapon po sa umagang ito. Buhay po ba ang Diyos? Ang trademark po ba? Trademark ng Ama? Sa dati ko pong buhay, nagtatrabaho po ako sa Maynila. Dahil po gusto kong makatulong sa pamilya ko. Ah, 17 years po akong naghanap buhay. Sa 17 taon po na yon, marami po akong pagkukulang dahil po sa dati po namin kasi, kung hindi nyo po aalam, dati po kaming nagpupunta sa Sacrifice Valley sa Bataan. Bilang isang tinataka ng Espiritu Santo ang Panginoon, para din po kaming lingkod, katulad po ninyo. Subalit, sabi nga po, bilang isang anak, ikaw anak ay isinilang ko sa Espiritu Santo. Bagong silang sa Espiritu Santo, huwag ka nang magkakasala dahil kapag nagkasala ka, ikaw ay mapipigtal sa aking mga sanga. Subalit, sa pagkakaroon nga po ng hanap buhay, nakalimot po ako, nagkaroon po ako ng pagkukulang. Dahil nga po yung trabaho ko sa pera, nakaharap sa pera. Andun po yung tukso. Talagang nasa harap mo po yung tukso eh. Yung hindi mo sa'yo, yun po, ginagawa po namin hanggang sa lumaki ng lumaki. Siguro po ito na po yung panahon. Dumating po yung time na naginip po ako. Ngayon ko lang po masishare pero matagal ko na pong gustong i-share. Ang sabi po sa panaginip ko, maghawak-hawak tayo ng kamay. Dahil magdidilim ang buong kalangitan, babagsak ang mga apoy. So nagdasal po kami ng rosaryo. Habang nagrosaryo po kami, malakas po yung rosaryo namin. Hanggang sa naramdaman po namin habang nakapikit po kami, parang may liwanag po sa taas. Ang ibig po sabihin, tapos na. Tapos na yung kaganapan. Naimulat ko po yung mga mata ko. Yung pong mga kasama ko, wala. Wala pong lahat. Ako lang pong natira. Para po akong naiwan sa isang maluwang na lupain na puro damo at puro mga tupa. Wala pong kasamang natira. Iyak po ako ng iyak noon dahil hindi ko alam kung saan po ako pupunta. Hanggang sa lumakad po ako ng lumakad, puro iyak po ako ng iyak.
Hanggang sa makakita po ako ng isang parang eskwelahan ng marami pong tao, kaya lang, ito lang po yung kakilala kong, yung lola kong namatay, tsaka po yung kamag-anak namin dalawa. Nung pong naganap yun, hindi ko po alam kung ano po ang ibig sabihin. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon na maaksidente ako. Nadulas po ako sa CR, nabali po yata yung sugpuan ng tuhod ko. Ngayon ko lang po na pagninilay na, yung po palang panaginip ko ay isang panawagan ng Panginoon. Dahil po ako po ay talaga pong makasalanan. Noon nga pong nadulas po ako, umuwi po ako sa amin. Sinemiento po yung tuhod ko ng kulang ng 3 buwan. Akala ko po makakatayo na ako kasi noong una po nahulog naman po ako sa hagdan. Pero nakalakad po ako noon kasi hindi naman po siya grabe katulad ngayon. So expected ko po makakalakad ako ulit. Tapos po hindi po pala nag-ugpong yung tuhod ko dahil siguro po dahil yung pagkakabagsak ko po iba. Hanggang sa humanap po kami ng taong magpapagaling sa amin. Nakarating po kami sa albularyo. Nang makita po na albularyo, sabi, anak, hindi na natin pwedeng batakin dahil naglaman. Pa-x-ray mo sa doktor. Nung pa-x-ray po namin, sabi po, hindi natin po pwedeng galawin, dapat operahin kasi yung ugpong niya, hindi siya magkatugma, magkalihis. So, kailangan nating operahin. Noong oras po na yon, parang labag na labag po sa kalooban ko dahil ang sabi po nung doktor, hindi po 100% siyang makakasigurado na makakalakad po ako. Hanggang umuwi po kami sa bahay, nagdesisyon na po kami dahil po wala po kaming choice. Yun lamang po dahil hindi pa po namin alam. 1 week before po, na-schedule po ako. Dasal po ako ng dasal sa gabi. Sabi ko, tulungan ako kasi hindi ko alam kung ano yung gagawin ko dahil po 3:00 ng madaling araw, nagigising po ako. Hindi na po ako nakakatulog hanggang umaga. Dumating po yung time na tumawag po yung kapatid ni Tatay God sa ibang bansa. Ang sabi po nila, dalhin po namin dito kay Apo Kunching. Ginawa po namin, nagpunta po kami dito. Unang araw po, parang wala lang eh. Kasi po iniisip ko, para na akong kumbaga sa buhay nga ako, pero patay po yung pakiramdam ko dahil wala na po akong pag-asa eh. Nakatingin lang po ako dyan habang nagsasalita si Apo, para pong wala, parang tulala lang. Nung pangalawang araw, nagpunta po uli kami dito. Sa tricycle pa lang po, nagdesisyon na ako. Sabi ko po, hindi na ako magpapa-opera. Dahil ang Panginoon Diyos ang nagbigay sa akin ng buhay, siya rin ang may karapatang bumawi. Pagdating ko po dito, habang po nag-aawitan sila ng salamat, hindi ko po alam bakit po ako naiyak dahil ang kanta po ay hindi ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Doon po ano ko po yung mga ginawa kong kasalanan sa kabila po ng mga pagkukulang ko. At tinawag po niya ako. Siguro po ito po yung pahintulot ng Panginoon na magkaroon po ako ng ganito upang makabalik po sa Kanya muli dahil nawalay nga po ako sa Kanya. Matagal po akong nawalay sa Panginoon. Po kayong malungkot lang. Katapos po no, nilapitan po ako ng mahal na Apo. Ang sabi po sa akin ng mahal na Apo, ano ang desisyon mo anak? Hindi ko na po tinanong yung magulang ko. Ang sabi ko po sa mahal na Apo,
hindi na po ako magpapa-opera. Dahil alam ko po yung Panginoon po yung nandito. Nung pong nakauwi po kami sa bahay, nung pong hindi pa po ako nagdedesisyon, balisang-balisa po kami lahat. Yung nanay ko, yung tatay ko, ako, yung mga kapatid ko, dahil nga po sa nangyari sa akin. Hindi po wala ako, normal. Na katulad nyo na, kasi po na-polio po ako nung maliit ako. Maliit po yung isang paa ko. Kahit po, halimbawa po, nakakalakad ako, umiika-ika pa rin po kahit lumalakad ako, hindi po ako normal. Nung po hindi pa po ako sinasabing hindi magpapa-opera, balisang-balisa po kami noon, malungkot po yung nanay ko, yung tatay ko. Naralungkot din po ako pero hindi ko po pinapahalata sa kanila dahil ayoko pong malungkot din po sila. So ngayon nga po, nung hindi na po ako magpapa-opera, habang nakikinig po ako ng mga salita ng Diyos, sa pamagitan po ng ating mahal na Apo, ang kinalugdan, doon ko po na-realize na yun po palang ginagawa kong kamalian ng mga 17 taon na yun na puro kasalanan po ang nagawa ko. Dito ko po na-realize na itinutubid lang po ako ng Panginoon na anak, kaya kita ginanyan kasi lubog na lubog ka na sa kasalanan. Kung hindi ko ipapahintulot na iganyan, na hindi kita bigyan ng pagsubok, pahintulot lamang yan upang makilala mo ko at huwag nang mawalay sa akin. Doon po naganap yung mga pagpapasalamat ko dahil kung hindi po naganap ito, siguro po nandun po ako sa Maynila, patuloy na gumagawa po ng kasalanan, baka kung ano na po nangyari sa akin. Dahil po, totoo lang po lakwatsera po ako noon Kahit po na-polio ko, gala po ako ng gala kung saan po ako nakarating. So nga po, nung hindi ko po ito naitatapak, dahil po naka-wheelchair lang po ako. Hindi po siya nagagalaw, kasi po tumigas po yung mga lamad niya. Kasi nga po yung maliit ko, yung isa po kong paa maliit po na polio. Kaya po pag sumasakay po ako ng tricycle, nakaganyan lang po siya, bubuhatin, gaganyan. Hindi po nagaganon. Bagyang kibot lang po. Masakit kasi hindi ko po alam kung bakit Hanggang sa pinaupo na po ako ni Apo dito, ang sabi niya, wag na po akong mag-wheelchair. Mga 1 month po siguro yan ang sabi po ng mahal na Apo, anak, nag-ugpong na. Tuwan-tuwa po kasi yung pong naglihis na buto, nag-ugpong na. Salamat po sa Ama. Yung pong i-opera, hindi po na-opera. Ngayon po, nakakatayo na ako. Nakakapag-joyful na ako. Naigaganyan ko na po yung tuhod ko. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kahit ano po pala ginawa mong kasalanan, patatawarin ka niya. Nagpapasalamat po ako sa Ama na wala man po yung binigay niya sa atin bilang isang luklukan, yung ginagampanan namin sa Sacrifice Valley. Pero ibinigay pa rin po niya ang isang mahal na Apo ko, Ching, ang kinalugdan, Espiritu ng Ama at Espiritu ng Kristo bilang pagbibigay sa atin ng pag-asa na huwag na po tayong magkasala sapagkat mahirap po pala kapag wala ang isang Apo Konching dahil siya po yung nagpapaalala sa atin na huwag na po tayong magkasala dahil po pala yun po ang gusto ng Ama, yung makasama tayo sa kanyang kaharian. Nagpapasalamat po ako sa Ama. Siya po ang nagbigay sa akin ng lakas, ng katatagan, ng galak. Iwa po pala yung galak dito po nagmumula
para po siyang sumasabog na gano'n na hindi naman po dito nagmumula o sa isip. Sa puso po, wala naman po akong kausap, wala naman po akong kakwentuhan. Hindi po ako nanonood ng TV, pero para pong tuwan-tuwa yung puso ko. Ayun po pala yung galak na tinatawag. Ama, maraming salamat po sa pagbibigay mo po sa akin ng lakas. Nawa po, Ama, wag na po akong mawalay sa inyo. Patuloy po ako magsumikap. Padama mo po sa akin ang pagmamahal mo. Maraming salamat po. Salamat sa iyo, kapatid. Palakpakan nga po natin ang malakas ang buhay na Diyos. Alam niyo po mga kapatid, tama po yung sinabi niya. Nung siya ay dumating dito, naka-wheelchair lang at matigas yung binti niya. Subalit ngayon, isa po ako sa nagagalak para sa kanya kapag nakikita ko siyang nagjo-joyful at kumikembot pa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Opo, katotohanan po yun, naka-wheelchair lang po siya doon, nakaupo. Subalit sa kalooban ng Ama, ang tatak niya ay galak ang pinagkaloob sa kanya. Ang habag at awa ay kanyang nakamtan. Kanya ngayon, siya ay may kasiyahan. Palakpakan po natin ang buhay ni Diyos. Sadya nga pong maraming tatak ang Panginoon. Naroon ang habag at awa niya. Ang kagalakang ipinagkakaloob sa atin ay mula rin na tatak niya. Lalong higit ang pag-ibig. Kaya kung ang pag-ibig po ang pag-uusapan, ang kapatid kong ito ay marami ng nakamtan. Palakpakan po natin ang isang kapatid para magbigay sa atin ng inspirasyon sa tatak na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, kapatid na Mirna Andrada. Purihin at dakilain ka, amang kataas-taasan, na sa bawat araw ay patuloy mong niluloob na may isa katuparan ng layunin mo para sa aming mga anak mo. Kaya pumuli sa pagkakataong ito, ang tatak ng katatagan ay ipagkaloob mo sa bawat isa sa aming mga anak mo upang sa bawat titindig sa harapan, maging makabuluhan at maging kapakinabangan ang bawat kalooban mo na maghaharing lubusan. Salamat po, Ama. Amen. Buhay po ang Diyos. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa katanghaliang ito sa ating lahat. Napakadakila ng Panginoon, bagaman po at kung pagninilayan ay hindi tayo ganun karami ngayon. Subalit dito po sa kaganapang ito, pumapaloob ang sa tuwin ay sinasambit ng banal na Espiritu na hindi sa marami, hindi sa kakaunti, kundi sa kung sinong tatanggap at kung sino ang nais makinabang. Trademark, tatak. Sa aking katauhan, ano nga po kaya ang trademark para sa akin? Pinagsusamakitan at pinipilit ko na i-adapt sa aking sarili ang salitang katatagan. Bagamat, maaari kong ikaila ito sa bawat isa sa inyo. Amen po ba? Maaring sa tuwin ay sambitin kong ako'y matatag. Subalit ang Ama, anak niya ako. Ang buhay ko'y mula sa Kanya. Nararamdaman niya at batid niya ang lahat kung pagkaminsan ako ay pinanghihinaan. Subalit, nais kong sambiting buong galak na ang trademark na ito ay patuloy kong pinagsusumakitan. Hambing sa isang nilalang na nais makaipon o makapag-impok ng kayamanan sa bilang tao. Pinagsusumakita ang paghanap buhayan. Ako naman po, pinagsusumakitan kong patuloy kilalanin ang kalooban ng Ama upang ang trademark na ito
ay makapanahan sa aking katauhan hanggang sa wakas ng buhay na sa akin ay pahiram. Mga kapatid, uumpisahan ko po sa dakong ito. Sa iyo, mahal na kapatid ko, sa inyo po, kung paano ginawang halimbawa ang ating kapatid na nagbahagi sa harapan, hambing sa inyong karamdaman. Totoo po, ang sinambit ng nagpahayag ng ating facilitator, kung paano siya nagtibay at nagtiwala sa Panginoon, nakamtan niya ang kagalingan, kaya't ngayon ay patuloy niyang ipinagtitibay sa kanyang sarili ang katatagan na magpagamit siya sa Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng mga katotohanang naganap sa kanyang buhay. Ilan lamang po yan. Purihin ang Diyos kung naganap po sa kanya, magaganap po sa inyo. Na isang araw, kung di nyo man tanggalin, hindi nyo namamalayan, biglang natanggal na at kayo'y nakakakain na. Pangalawa po, ang batang tinawag, siya po ay pamangkin ko sa laman, buong buo, na kung paano niya inihayag ang katotohanan na sa dating buhay niya naging palalo daw po at makasalanan. Gayon din po ako. Subalit hindi ko na po ibabahagi sa pagkakataong ito. Humigit kumulang marami na po sa inyo ang nakarinig kung ano yung mga testimonya ng buhay ko na nakaraan, na pinupuri ko ang Panginoon na magpahanggang ngayon ay narito ako at nakatindig. Hindi tiningnan ng Diyos kung ano yung mga pagkakasala ko, kundi patuloy niya akong ibinabangon. Sapagkat sa puso ko, patuloy ko siyang nais kilalanin. At alam niyo po mga kapatid, habang patuloy ko siyang kinikilal at tinadama sa puso ko, yung katatagan ay patuloy niyang pinananahan. At ngayon naman po sa kalalagayan ko sa buhay, wala kayong kamalayan. Paglipat po ng taon, ako'y napahintulutan ng karamdaman, maliban dun sa mga karumal-dumal na laging pagkakasala sa mundo. May kasagutan po lahat yon mula sa ating Panginoon. Paglipat po ng taon, buwan ng Enero, at nagumpisa po yung pagsubok ko na yon, yung pagdalisay na yon, yung karamdaman kong sugat, kapistahan po ng Poong Nazareno. Noon po sumikal ang karamdamang yon. Matagal pong ininda, 1 buwan, at sa 1 buwan yun ay napakarami kong pinagdaan ng sakit, dusa at paghihirap. Subalit sa paghihirap na yon ay hindi na naig ang aking katauhan, kundi ang patuloy na nananaig ng mga panahon na yun ay ang kagustuhan ng Diyos para sa akin. Ipinakipaglaban ko at patuloy kong ipinakikipaglaban magpahanggang ngayon. Bagamat batid ko na kahit mahirap lamang ang buhay, may kaparaanan ng mga mahal mo sa buhay upang makagawa ng kaparaanan bilang pananalapi upang ikaw ay magpasuri sa mga may angking talino na manggamot. Ipinakipaglaban ko yun hanggang sa yun ay pinahintulutan na pagalingin ng Diyos. At maliban po doon, hindi ko na po sasambitin sapagkat ito po ay habilin ng Banal na Espiritu. Kung ano man po yung pinagdadaanan ko pa, pakapakinggan po ninyo. Ito po yung binabahagi ko hindi upang ako ay maging sikat o magaling. Sabi nga po, madalas narinig ko yan sa mga nagbabahagi. Kundi sa kaparaan ng yun ay makapagdulot po sa inyo ng tapang at lakas ng loob lumaban at patuloy hanapin ang kalooban ng Diyos. Makikita niyo po akong ganito kung hindi niyo po bubuksan ang aking kaloob-looban ay hindi niyo po mababatid kung ano ang pinagdaraanan ko. Subalit, kapag hindi ako ginagamit ng Diyos, manakanakay nararamdaman ko ang kirot. May kirot. Subalit, ang hiwagang nababalot sa katauhan ko na mula sa Kanya ay hindi ko malirip. Kapag tinawag niya ako, ang katawan ko'y nanginginig, nag-uumapuhap na makasunod sa Kanyang kalooban at makapaghayag ako ng Kanyang kadakilaan. Hindi lamang po yun. Habang ako'y nasasakitan at nasasaktan, na sa dating buhay kapag may karamdaman, ang gusto ko'y mahiga, hindi ako nagtusupilyo, hindi ako makakain at iniisip po ang takot baka ako'y mamatay na. Habang ako'y may karamdaman, mag-1 buwan na po, ang ina ko po ay malakas. Bagamat may dati ng dalang karamdaman sa katawan, subalit siya po'y malakas, nagluluto, malakas. Bigla na lamang pong parang siya ay humiga. Pinagamot po ng mga kapatid ko sa siyensya. Sapagkat hindi naman po natin hawak ang damdamin ng bawat isa. At sabi nga po mismo ng Banal na Espiritu, may kanya-kanyang kaparaanan ng Diyos kung saan marapat ang isang nilalang. Kaya hindi naman po natin kinukukundinahin ang mga manggagamot, na biyaya din naman ng Diyos. Talinong biyaya din naman ng Diyos. Dito po, ang pinag-uusapan natin, kung sino man ang gagamot,
ay kung sino ang nasa pusong taglay mo. Kung paano pinagkakatiwala mo sa Panginoon na marami ka mang pera, marami ka mang salapi, may magaling man na manggagamot, walang magagawa kung hindi ang Diyos ang kikilalanin mo. At higit sa lahat, kahit anong karamdaman ang sabi, kung may kaparaanan pang gumaling, andyan ang Diyos atin lamang tawagin. Subalit ang bawat isa ay may takda. Kapag binigay na yung takda, wala na tayong magagawa. Madalas po yung nasasambit ng labi ko, atin ang tanggapin. Wala pong kamalayan ng sinuman sa pagkakataon pong ito, ang aking ina po ay nasa nasabi ko nga po, pagdating ko, nakasalubong ko po ang ating mother of the house. Nagtanong po ako ng mga ilang katanungan. Sabi ko, binalita ko po, Mami, ang kalagayan po ng aking ina ay gayon. Nagiinit po ang kanyang katawan. Gusto po niya ay puro yelo na ang ipinupunas sa kanya. Tinapik lamang po ako sa balikat at ang sabi po niya ay, ialay mo anak sa ama. Ang lahat ay pagkatiwala mo sa ama. Hindi pa po ako nasiyahan, lumapit pa po ako sa kapatid na Pearl, sapagkat ang kanila pong ama kailan lamang po. Hindi ko po alam kung kailan lamang o taon na po ang binilang na yumao. Bilang isang anak, parang gusto ko lang pong bilang tao magtanong kung ganun po ba ang nararamdaman. Bagamat dumaraan sa aking katauhan yung naluluha habang inaaruga ko't nililingap ang aking ina. Hindi niya po kami pinahihirapan. Kundi ang amin lamang pong tinutupad sa kanya bilang isang magulang ay yung gusto niya po tagilid, dun uulo. Sa kalalagayan po niya ngayon, hindi po siya nakadiaper, ayaw niyang magdiaper. Siya po ay nakakabangon pa at napapaihi pa namin sa luklukan kung saan siya marapat umihi. At napapaliguan pa. Ang sabi ko po sa kanya, inang iiwanan kita, sapagkat ang paglilingkod ko sa Panginoong ito ay makatutulong upang malinisan kang ganap, sapagkat di ka na makatindig, di ka na makatungo sa dampana. Pinapayagan niya po ako, sulong lumakad na kayo. Subalit yung pong kanyang pagsasalita ay humalna. Mga kapatid, sabi ko nga po, minsan, pag magkakatabi kami doon sa lugar na yon, sabi ko sa sarili ko, normal ba itong kaisipang ito, itong damdaming ito, na wala akong kamalayan, makapaglisan ko, pagbalik ko, hindi ko na alam. Subalit ang sabi ko sa ama at ang hiling ko, sambit ko sa aking ina, huwag kang aalis na hindi ko namamalayan, hindi ka nagpapaalam. Hiniling ko sa ama na loobin niya na sa tabi ko siya umalis. Hiniling ko po sa Ama. Mga kapatid, bakit ko po ibinabahagi ito? Hindi upang kayo ay malumbay, sabi nga ng anak na Edith. Kundi upang doon ay matanggap natin yung mga bagay na mangyayari sa ating mga buhay. Hindi natin masasabi, bukas na makalawa may mga kaganapan na maaaring maganap sa atin, na ngayon sa pagkakataong ito ay niloloob ng Diyos na makapagbahagi ako kung paano yung katatagan na dapat palang manahan sa ating mga puso. Dahil masasayang po ang ating pagparito sa bawat araw kung walang mapupunlang katatagan. At sabi ko nga po sa tuwina, walang hanggan ang pasasalamat ko sa ating Panginoon na pinagkalooban tayo ng isang anak niya, isang kapatid natin na kinalugdan niya, na siyang ginamit niya upang magpaunawa sa atin ang mga bagay-bagay na ito. Marahil kayo, hindi ko po kayang saklawan o panghawakan kung ano yung sa inyong kalooban. Maaaring kayo, nakilala po ninyo ang Panginoon sa sarili ninyong kagustuhan. Ako po hindi. Sa dating buhay, alam ko pong may Diyos. Pero ang damdamin kong ito'y wala sa akin. Yung pagtanggap sa anumang mangyayari sa pagdating ng takdang panahon. Hindi ko po yun kaya. Subalit ngayon, ang hiling ko sa Panginoon, sa kabila ng may pinagdadaanan sa katawan, doon, dito, ipagkaloob niyang marapat sa akin, patuloy ang katatagan. Huwag niyang umirin, huwag niyang humalin ang aking dila, ang aking labi. Huwag akong matakot, lalo na sa minsan may mga hindi naman lahat ay nakakaunawa sa binabahagi ng bawat isa. Subalit wala akong layunin. Kung hindi ang bawat ibabahagi ko ay makatulong na bilang katatagan sa bawat isang damdamin. Na bagamat may karamdaman ka, lumaban ka. Dahil ang Diyos may magagawa, tayo walang magagawa.
maging ang ating mga mahal sa buhay ay walang magagawa. Maging ang aking kabiyak ng puso sa akin ay walang magagawa, kundi siya ay lumuha. Ako'y haplusin, ako'y yakapin, ako'y pagturanan ng mga salita na pagmamahal, ako'y aluin sa lahat ng bagay. Pinupuri ko ang Diyos sa lahat ng ito, sa kabiyak ng puso ko, na sadyang hindi ka panghipang hinayang na lumisan ka sa mundo, sapagkat ipinadama sa iyo ang pagmamahal. At alam ko ang pagmamahal na yon ay hindi mula na sa Kanya, o dito'y mula na sa Diyos. Sabi nga ng ating mga kapatid, si Mami Beth, si Mother Marisa, pag pinagmamasdan daw po nila ang kapatid, sila po ay halong galak at subalit napakadakila nga po ng Panginoon sapagkat sa kabila ng mga kaganapan, naroon sa puso namin yung pagmimithi na sa bawat araw ay makatalima sa panawagan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sabi ko nga po, sa atin palang puso, manahan lamang yung isang katotohanan na tayo ay walang magagawa kapag niloob na ng amang dakila na ikaw ay kunin na o mahal sa buhay mo ay hanggang doon na lamang, wala po tayong magagawa. Kundi ang tayo'y patuloy na lumapit sa Kanya at manigluhod. Wala na po pala tayong mamimithi, kundi malinisan ganap ang ating kalooban, ang ating kaluluwa, upang sa bandang hulihan ng buhay, makapiling natin ang Ama sa kaluwalhatian. Sa bilang katauhan po kaya, magiging ganito po kaya ang ating mga damdamin? Ikaw kapatid, magiging ganun kaya ang damdamin mo kung di mo nakilala ang Diyos? Hindi po. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, nawa po sa karampot kong ibinahagi, magdulot po ng lakas sa inyong kalooban. Ano po? Lalo po kayo may isang patotoo na tumindig sa harapan ninyo. Kayo po ay magandang lalaki pa rin kahit po na may nakakabit sa inyong ilong. Samantalang ang kapatid natin yun ay tumutulo ang laway at tumutulo ang lahat sa mata. Subalit ngayon ay matigas na nakatindig. Ganyan po kahiwaga at kadakila ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay upang maging karapat-dapat naman pong malugod siya doon sa mga kakarampot na naibahagi ko. Karampot po ba o naagaw ko ng lahat ng oras? Pagbigyan niyo na po ako sapagkat galak po sa puso ko. Hindi na po ako aawit. Okay na po ito, masayang-masaya na po ang puso ko. Na kung paano muli yung laman ng puso ko at damdamin ay naibahagi ko po sa bawat isa sa inyo. Muli po, pinupuri kita, o dakilang Ama, sa mga hiwaga at pagpapalang kaloob mo. At higit sa lahat, pinupurit, pinasasalamatan ka naming lahat na magkakapatid na dahil ikaw ay humirang ng isang nilalang bilang kinalugdan mo sa pangalan ng aming minamahal na Apo Conching, kung kaya't sa kanyang kaparaanan na lahad at nahayag ang mga salita at mga banal mong aral at tuwiran naming naunawaan kung ano ang nasa mo para sa aming lahat. Nawa, Ama, gawin mong maging marapat na maipagtibay namin ito sa aming mga katauhan. Papurit parangal, patuloy na sa iyo'y ibinabalik at itinataas na lubusan. Huwag mo po kaming iiwanan hanggang sa wakas ng buhay. Amen. Maraming salamat po. Sadya nga pong napakabuti ng Panginoon at napakadaming trademark niya. At para dito, ang ibinigay niyang trademark sa ating kapatid ay katatagan. Ano yung katatagan? Katatagan na matanggap ang lahat ng bagay na dumaratal sa kanyang pagkatao, ang pagsubok, maging karamdaman, kahit ano paman, ang tanging hiling niya ay katatagan, ang kaloob ng Ama, upang matakel niya ang lahat ng bagay na dumaratal sa kanyang buhay. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. At para po tayo naman ay pasiglahin sa mga oras na ito, nais kong tawagin ng isang kapatid upang mag-alay ng isang awitin. Palakpakan po natin si kapatid na bunso.
Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Mainit po ang panahon. Ano po? Napakaganda po ng bahagi na natin sa araw na ito. Ano po? Trademark. Tatak na bilang isang anak ng Diyos, bilang isang lingkod ng Diyos, bilang sa tagasunod po ng ating Panginoon, bilang nakakilala na sa ating Panginoon, marapat lamang na ang pagtitiwala. Ano po? Ang pananalig. Ang pagsuko sa ating mga pinagdaraanan ay marapat nating ipagkaloob at ipagkatiwala sa ating Panginoon. At sa gayon, yun po ay pupunta sa Divine Mercy, yun po ay nagkasunod ng Divine Mercy, yun po ay isang lingkod ng Divine Mercy sa pamagitan po ng ating mahal na Apo Conching. Marapat lamang na siguro po ay makitaan tayo ng isang halimbawa. Ano po? Nang araw-araw ay nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos sa pamagitan po ng Espiritong Banal sa katawan ng ating mahal na Apo. Marapat lang po siguro na kakitaan tayo ng isang halimbawa. Amen po ba? At yun po, pananalig na matibay sa ating Panginoon. At siguro po ang masasabit ko is pagsukong tuwiran. Nang sa gayon, ano man ang ating mga pinagdaraan, yamang tayo kumilala sa ating Panginoon sa pamagitan ng Espiritu niya, ay tuwirang makinabang po ang bawat isa. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Bilang isang lingkod at taga-awit ng ating Panginoon, yun po kasi ang basbas sa akin, ano po ang siya ay papurihan. Walang pagtanggi. Hindi ka po pwede, ano po, sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, sa kabila ng kung minsan ay nandun pa rin po ang ano po, buhat nung November, ganito na po ang tinig ko. Subalit nakakaawit sa pamagitan ng kapangyarihan niya na tunay nga pong mahiwaga kung bakit nagagampanan ng marapat. Nakaukulan sa ating Panginoon na tuwirang nalulugod po siya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Naantok na po ba kayo? Medyo malungkot pa naman po aawitin ko, baka lalong mapasarap ang tulog ninyo. Sapagkat ang Diyos ang tagahilom sa lahat ng sakit, hapdi, pait na pinagdaraanan. Ano po? Na nararamdaman at nararanasan sa ating pusong taglay. So, balit nandiyan po ang ating Panginoon. Siya pa ang tuwirang maghuhulom, maghihilom, magpapawi ng kirot at lumbay, at lungkot na tuwirang nararamdaman ng isang taong buhay sapagkat humihinga pa. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po para po sa inyong lahat, nawa po ay maramdaman niyo po ang banal na presensya ng ating Panginoon. Panginoon ko, harap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ang panig ng aking diwa ay sa'yo, huwag naman pababayaan, masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ako'y akayin sa daan,
Huwag na huwag paghintulutan, mabighani sa panandalian at wat narilang. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, harap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilo. Sigwa sa aking kalooban, iyong masdan, pahupagin ang bukso ng kalungkutan, yakapin ang buong higpit, iyong anak, nang mayakapin ang bayan mag-ibig. Panginoon ko, harap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilo. Panginoon ko, harap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilo. Amen po ba ang sinasambit ng awit? Ano po? Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nawawala na ng pag-asa? Nanlulupaypay na sa ating mga pinagdaraanan. Sa pinagdaraanan mo sa iyong buhay, umawit ka. Magpuri ka sa ating Panginoon. Banal na Espiritu, tuwirang mararamdaman mo. Palalakasin ang lupa mong katawan na wala kang namamalayan. Hindi mo nakikita, subalit malayang kikilos at gagalaw sapagkat siya'y buhay na buhay. Amen po ba? Makapangyariang tuwiran, mahiwaga ang lahat ay kanyang makakaya na hindi mo tao kaya, siya ay kayang-kaya niya. Amen po ba? Kaya buhay na buhay siya, magtiwala tayo sa Panginoon, tuwirang makamtan natin ang marapat sa ating buhay. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Nasilayan ko po ang lumbay ng aking kapatid na Mirna. Alam niyo po, hindi niyo po batid ang damdamin ng bawat alagad na tumitindig sa harapan at ang bawat alagad na naririto. Nakagaya niyo rin kami, mayroong pinagdaraanan. Ayoko lang pong sundan agad kanina ang pagbabahagi niya sapagkat yun din po ang aking nararanasan. Sa ilang araw ko pong hindi pag-attend dito, ako din po ay dumadana sa isang pagdalisay para sa aking kapatid na inilabas namin siya ng ospital dahil ipinasok ng anak ng apo niya. Inilabas ng Monday night. Sumikal yung sakit ng tiyan na doon niya lang ininda. Lumaki yung tiyan niya. Dinala ulit namin dito sa provincial upang sapagkat nga po wala nang panustos na sadya sa isang pribadong gamutan. At yun nga po, hindi na po pinahintulutan pang makonfine sa halip ay pinauwi na. Kung kaya nga po yung damdamin namin ay hindi nyo nababatid kung paano sa kabila ng lahat, masayang nakatindig para sa Panginoon upang ipagsigawan ang kadakilaan niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat nga po, ang karamdaman ay hindi natin ginusto. At lalong hindi ginusto ng Panginoon na ating danasin. Subalit may mga pagkakataon na tayo ring mga anak niya ang gumagawa ng ating dinaranas sa ngayon, lalo na ang karamdaman, sapagkat nagiging malabis tayo sa ating katawan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Sapagkat ang ating kalakasan, akala natin ay wala ng katapusan. Subalit pakatandaan po natin, sabi nga po ng Ama,
ang lahat ay mayroong hangganan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? At para po sa aking kapatid na nag-aalay ng awit, sabi niya po, ang trademark na ipinagkaloob sa kanya ay ang pagsuko. Amen po ba doon? Yes. Mapalad po tayong lahat at sino mang naririto ngayon na mayroong minimithi, wala man po ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching sapagkat meron din po ang kaganapan sa buhay na hindi inaasahan sa parte ng kanyang kabiyak ng puso na kanyang dapat tugunan. Kaya po tanggapin natin ang kinin natin. Ang Diyos ay mayroong magagawa para sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Para po sa susunod na magbabahagi, nais ko pong tawagin ng isang kapatid. Siya po ay mayroong magandang ibabahaging trademark na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na Pearl. Buhay ang Diyos. Naiinip na po ba kayo? Tama po, wag po kayong mainip. Bagamat walang po ang ating minamahal na Apo Kunching, subalit ang Diyos ay sa tuwin ay naririto lang. Trademark. Alam niyo po, maraming tatak ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya sa bawat araw ng buhay ko, hindi ko po siya po pwedeng makalimutan. Ang trademark po na kanyang ibinigay sa akin na hindi ko makakalimutan ay yung binago niya ako. Sapagkat sa dating buhay, medyo may kasungitan, medyo may kasalanan, maraming lahat ng mga hindi pasado sa Panginoon ay masasabi kong nasa sa akin lahat. Subalit, kay dakila ng Ama nung makilala ko siya, ay pumupunta ako dito noon ay medyo palamura pa ako noon. Kaya mga kapatid, alisin na po natin yung pagmumura sapagkat hindi po kalugod-lugod sa Diyos pala yun. At sa una kong pagtungo dito, na sa katauhan ng mahal na Apo Kunching ay minsan ko lang siyang nakitang nagmensahe. At doon ay nalirip ko na may kakaiba talaga sa taong ito. Na bagamat noon din, madalang akong magsimba, pero nakikinig naman din ako ng homily. Subalit yung mga katagang yun ay hindi ko narinig kahit saan lugar, kundi tanging sa kinalugdan lamang ng ating Diyos, ang ating mahal na Apo Kunching. Doon ay unti-unting nagbago ang aking paniniwala at nagbago rin ang aking pandama. At sa bawat araw, marami siya pinakikita sa aking hiwaga, sapagkat kung merong unang makakakita noon ay walang iba kundi ako, sapagkat ako yung laging nakatutok sa Kanya. Maraming hiwaga mga kapatid na noon sa unang buhay ko na pilosopo ako, sasabihin ko pa nung pag may nagkwento sa akin na, naku, totoo pa ba yun? Di ba tinangay na ng bahay yung mga ganyang mga kaek-ekan? Subalit nung sa akin pinatunghay ng Ama, yung mga hiwaga na naganap dito sa dambana, higit lalo sa adoration, doon nagsimula na talagang isinuko ko sa Diyos ang aking pagkatao, sapagkat wala po akong dapat ipagmalaki sa Diyos. Sa araw-araw pala ang hiwaga ay patuloy niyang binibigay. Ang magising ka sa umaga, iyon ay hiwaga na. Humihinga ka, hiwaga na. At sa bawat pintig ng ating puso, hiwaga na galing sa Ama. Kaya, napakasarap damhin na
ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos ay talagang napakasarap. Tayo lamang po pala ang umaayaw sapagkat hindi nga po natin siya kinikilala. At kung tuwiran po pala nating kikilalanin ng Diyos, ay talaga po maraming mababago sa ating pagkatao. At kaukulan nga po sa mga pagdadalisay, na sa unang buhay masasabi ko rin po na hindi ako masyadong sa mga pagdalisay sapagkat lagi po akong dumadaing na mayroon lang konti karamdaman, dadaing na po. Subalit, nang makilala ko po ang ating Diyos, sa bawat pagdalisay, gaano man ito masasabi natin na mahirap at lalo na kaukulan sa karamdaman, ay tuwira kong pinupuri ang ating Ama sapagkat sa pagdalisay pa lang ito, dapat mo pa siyang pasalamatan sapagkat marami kang aral na makikita sa bawat pinagdaraanan mo. Unang-una, matututo ka, magiging matatag ka, na manalig at manampalataya sa Kanya, ibibigay niya kung ano ang marapat para sa iyo. At sa ganun po sa araw-araw na pamumuhay, dati po ay pag wala po akong salapi, parang hirap mabuhay pag walang salapi. Sabi ko, hindi ako po pwede na kung may 10,000 ako mananahimik lang ako sa bahay. Hindi po pwede yung ganun. Hindi po pwede na hindi ako dadalo sa mga kasayahan ng mga kaibigan. Hindi po pwede yun. Kasi hindi ako maiin. Mawawala ako sa uso. Subalit ngayon, kay buti ng Ama, paggaling po namin ng dambana, bahay lang po. Hindi na po lumalabas. Sa bahay lang po maghapon. At sa buong linggo rin po, kung wala naman pong importanteng tutunguhan, ando lamang po sa bahay. Doon lamang po malayo sa chismis, hindi nakikichismis, hindi gumagawa ng chismis para ikakasira ng ating Panginoon. Sapagkat paglingkod ka pala ng Diyos, marami kang isasaalang-alang. Sabi ko nga po noong nakaraang nagbahagi ako, paglingkod ka pala ng Diyos, kailangan kung magagawa mo, maging huwarang ka ng kapwa mo. Sapagkat paano ka naging isang lingkod ng Diyos? Kung pag-uwi mo ng tahanan, nagiinit ang ulo mo, nagagalit ka sa kapaligiran mo, nakikichismis ka, nakikihalahala ka sa mali, hindi po marapat sa Panginoon, lalo na kung ikay isang lingkod ng Diyos. At ganun din po sa napakarami pong bagay na dapat isaalang-alang. Halimbawa po, napunta ka sa isang lugar, hindi mo alam, marami palang nakakakilala sa'yo. Naging masaya ka, ando ka, tatatarang ka doon. Halos parang wala na sa iyong Panginoon sa mga nakikita sa iyong kasayahan. Yun po ay hindi ka lugod-lugod sa Panginoon at unang-una po na mapupulaan ay ang ating Panginoon higit sa lahat at ang ating mahal na Apo Kunching. At masasabi pa ng mga tao na mapanghusga, naku, yan ba yung alagad ni Apo Kunching? Kala mo naman ka nakawala sa koral. Kaya po, mas ninanais ko na lamang po na nananahimik na lang ako sa bahay at nananalangin sa takdang oras ng panalangin. Manaka-naka kung minsan ay sabihin natin hindi naman natin lahat na pe-perfect yung oras ng panalangin. Dahil kung minsan may ginagampanan tayo, makita natin, uy, nakalipas na pala oras ng panalangin. So hahabulin mo na lang uli yun para makapanalangin ka kahit hindi oras ng panalangin. At syempre po, dati noon, kung nagdadasal ka sa Diyos, ang hinihiling mo lang yung kung ano yung makakamit mo, kung ano yung problema mo, kung ano yung gusto mo, yun lang ang idinudulog mo sa ating Panginoon. Subalit ngayon, lahat idudulog mo sa Panginoon. Higit lalo ang mga kapatid nating may mga malalim na pinagdaraanan, higit sa lahat, sila ang unang-una mong idudulog sa Panginoon. Sapagkat sa kanilang pinagdaraanan,
nalulumbay ka rin na makita mo isang kapatid na lalo na't lingkod ng Diyos sa malalim na pinagdaraanan, subalit patuloy at patuloy araw-araw tumutupad sa kalooban ng Ama. Yun po, ganun po ang naging damdamin ko na sa ngayon na sabi ko nga sa Ama, Ama, nawa po yung damdamin ko na ito na ipinagkaloob niyo sa akin, ay taglayin ko na habang ako'y nabubuhay upang sa araw-araw maging makabuluhan ang aking buhay. Sapagkat, lalo na po sa init ng panahon na ito, hindi po natin masasabi, malakas tayo ngayon, wala tayong sakit, pero kung minsan, bigla na lang pagtakda na, nawawala na. Kaya, mga kapatid, maikli lamang po ang buhay. Gawin na po nating makabuluhan habang may pagkakataon. Yan lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po. So actually, sabi niya po, konti lang yung trademark, pero sa sinabi niya po, napakadaming trademark ang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. At ito po ang nais niyang maisabuhay, ang maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. So, ang susunod po, bago ko po ibigay ang aming ang mother of the house, ay gusto ko pong bigyang daan ng isang kapatid na bagaman natin siya maliit, subalit ang trademark na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon ay mapakamataas. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na Ana Bautista. Patawad po. Palakpakan po natin ang isang kapatid na maliit na mayroong mataas na natanggap sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito. Paumanhin po. Akala ko po kasi safe na ako sa pag-share. Umakyat po ulit ako sa third floor. Natutulog po kasi yung anak ko doon. Trademark. Tatak na natanggap mula sa Panginoon. Siyempre po, sa unang buhay, wala pa sa ganitong gawain, hindi po natin nauunawaan at alam yung mga salitang trademark na yan at kung ano ba yung natanggap natin mula sa Panginoon, sapagkat sa mga pagkakataon na wala tayo sa gawain pangkabanalan, ang ating puso't kalooban, maging ating kaisipan, ay doon lamang po nakatuon sa mga gusto nating makamit at makamtan sa buhay. Isa na po dyan ang pagpapaunlad ng ating pamumuhay sa bawat araw na parang number one na minimiti at inaadika ng bawat nilalang. Amen po ba? Subalit kapag inakay ka ng Diyos sa liwanag at sa kanyang landasin, nagkakaroon ito ng pagbabago at doon mo lamang maunawaan na dapat pala meron akong matanggap na trademark na mula sa Ama na dapat makita sa akin ng aking kapwa-tao na siyang magpapatunay na ako ay sumasa Diyos at ang Diyos nga ang naghahari sa aking pagkatao. Subalit kung hindi nga gayon, hindi natin may papakita sa ating kapwa ang pagkakaiba ng bilang ikaw ay isang ordinaryong tao at ikaw ay nasa paghahari ng kanyang banal na Espiritu. Amen po ba? Sa mundong ito, kapag ikaw ay mahilig sa sugalan, ang sasabihin ng tao sa iyo, ang trademark na sasabihin agad ng tao sa iyo, ay dakilang sugarol yan, dakilang magsasabong yan. Amen po ba? At kapag isang tao naman ay nasa clergy, magaling na pari yan, napakagaling mag-homily yan, ay pumanaw na ba? May bawat tao may iniiwanan na tatak sa ating puso, sa ating gunita. Tama po ba? Naku, dakila ikang manginginom yan. Ganun po ba, Eka? Kung ano yung madalas nating nakikita sa Kanya, kung ano yung madalas nating naririnig tungkol sa Kanya, yun ang lumalabas sa ating mga labi at itinutulak ng ating dila. Subalit ang pinakamagandang tatak na dapat makamtan ng bawat isa ay yung tatak na tayo ay nakadama, nakakilala sa ating Panginoon, na ang buhay pa na nating tinataglay ay hindi natin pag-aari, may simula at may hangganan, na ito pala ang dapat nating paghahandaan habang tayo ibinibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na makapamuhay dito sa mundong ibabaw, sa sandaigdigan na likha ng kanyang mapagpalang mga kamay. Tama po ba? At kung itatanong niyo po sa akin, Sister Ana, ano na nga po ba ang trademark
na natanggap mo mula sa Panginoon. Kung isa-isahin ko po, hindi po kayo maniniwala. At sapat na po na ako ang nakadama, ang makapagsasabi na ano nga ba ang tinanggap ko sa Panginoon. Isang patotoo, kung wala akong tinanggap na tatak ng Panginoon, hindi niyo po ako makikita sa dakong ito. Pwede pa po ako maghanap buhay. May pamilya ako, may mga anak ako, malapit na po enrollment. Kailangan ko ng mga bagay na dapat ihanda para sa enrollment. Subalit, nang madama ko ang Diyos sa puso ko, ipinaunawa niya sa akin, ipinadama niya sa akin, na higit na mahalaga ang tanggapin ko sa puso ko ay siya. At bilang isang lingkod, napakahirap po yung sasabihin ko sa akin sarili na, hanap buhay mo na ako ngayon, sa sunod na linggo na lang ako maglilingkod. Bakit po? Maaaring sa isang taong marunong, sasabihin niya, yan pa yung tatak ng maka-Diyos? Yung pipili ka lang kung kailan mo lang gustong maglingkod? Eh di ba ang Diyos naman sa bawat sandali nagbibigay sa tao? Bakit ganun ba yun? Kasi ang tao mapanuri. Pero kung ang tao mapanuri, higit na mapanuri ang Diyos. Amen po ba? Kaya kung nakikita niyo po ang bawat isa sa amin na nagsusumikap na makatupad, dahil nais naming madama ninyo kung ano yung tinanggap namin. Alam niyo po, sa isang damit, ay signature yan. Halimbawa lang po, signature, frigo yan. Maganda ang pagka-fabric niyan. Yung bawat ginagamit niya na materials, mula sa ganito, mula sa ganito, mula sa ganito, ang ganda ng textile niya, matibay yan. Sa isang lingkod na katulad namin, kung wala kaming iiwanan, kung wala kaming tatalikuran, kung hindi namin kakalimutan yung aming damdamin, kung hindi namin iiwanan yung aming kaisipan na bilang tao kami, na may tinanggap kami mula sa Diyos, maaaring hindi namin sabihin na magiging matibay kaya kami, magiging matatag kaya kami. Pwede ba kaming maging totoo? Pwede po. Maaari kami maging totoo sa Diyos na walang kamalian ang tao kung paano kami nakipagtotoo. At sa pamamagitan ng kaganapan sa aming mga buhay, ito ang nagpapatibay at nagpapatatag sa amin. Sa bawat kaganapan sa aming buhay, ito ang bumubuo ng trademark sa bawat kaganapan na binibigay ng Diyos sa amin na kanyang kapahintulutan, dito siya mahiwagang kumikilos sa amin. Kaya namin nasasabi na, buhay pala ang Diyos. Bakit? Nabubuhay siya sa pagkatao ko. Bakit? Wala naman akong hanap buhay, ang ganda-ganda ko. Napangiti kayo, ano po? Akala niyo seryosong seryoso. Hindi niyo po nakikita ang kagandahan ko. Kasi ako lang po ang nakadama nito at ang lahat ng taong pinadadama ng Diyos. Amen? Malibang natanggap mo ang trademark ng banal na Espiritu, madama mo sa puso mo na kahit simakto ang mukha niya, ipapadama ng Diyos sa'yo na mabuti ang kalooban niya. Amen? Kasi ang tao, dito siya, ito ang trademark niya pag binukas niya ang mata niya. May liwanag, nakikita. Pero ang Diyos, kapag iminulat ng Diyos ang mga mata niya, ito ang tinitingnan niya. Hindi ang panlabas na anyo. Amen po ba? Ano pa nga po ba ang dapat makita na tatak ng isang naglilingkod? Lingkod ba kayo? Bakit yun lang naglulupasay na sa iyak? Di ba ang Diyos na pinaglilingkod niya matibay at matatag? Bakit siya naglulupasay? Ang isasagot ko lang po sa inyo, bakit ka nagtatanong? At bakit ka umusga? Anong tatak meron ka? Bakit ka ganyan, kapatid ko? Alam niyo po, kinaglulupasay siya, kimatibay siya, kimaitatag siya, alam ng Diyos kung ano ang tatak na ibibigay sa Kanya. At alam din niya kung anong tatak mayroon siya. Yun nga po mahirap sa aming mga naka-uniforming ganito Sa totoo lang, hindi kami pwedeng magpakita sa inyo at magpadama na kasi maktol kami. Hindi kami pwedeng magpabakas sa inyo na kami din may pinagdadaanan, sago-sagonson, dapit-dapiton. Kung wala kaming Diyos nakahilahod na ang aming mga paa. Alam niyo po ba yun? Pero pinagpapasalamat namin ang lahat ng ito. Dahil ito ang nagpapatibay sa amin at ito ang bumubuo ng tatak na may Diyos kami na mahiwagang kumikilos sa aming buhay. At bilang katauhan ng isang naglilingkod, hindi mo maaring lingkod ako pero wala kang iniwanan sa pagkatao mo. Ano po ito? Ako po sa sarili ko. Siyempre po bilang tao, masarap kaya punta doon, punta doon. Kahit na ba window lang masarap magpalamig sa mga doon. Pero kapag tinanggap mo na ang tatak na mula sa Diyos,
Hindi yan ang uunahin mo. Bakit? Naroon ang itinatak ng Diyos sa puso mo na tatakot ka o konsensya ka. Baka mamaya, dahil minsan ka lang bibigyan ng pagkakataon na mapasama sa ubasa niya, baka mamaya wala na yung tatak na yun, yung damdamin na yun, yung pananampalataya na yun, yung liwanag na yun. Paano kaya? Pero, ganyan po ang buhay ng tao. Kaya nga po, kung tatak ang pag-uusapan, hindi po ito basta-basa na parang sa isang iglap lang, sa isang pitik ng kamay, pwede mo na sabihin na, Diyos ako, lingkod ako ni Apo. Hindi Alam niyo po kung bakit? Napakatalim kayo ng mata ng tao at matalim din ang dila ng tao. Daig pa nga x-ray machine ng mga mata ng tao Alam niyo po ba yun? Yan ba ang lingkod ni Apo? Yan ba nag-apo-apo kunching? Yan ba nagdi-divine mercy? Bakit ganyan kumanalita? Bakit ganyan kumilos? Bakit ganyan? Punong-puno ng bakit. Kaya po sa mga katulad namin, gusto mo naming tumawa ng totoong tawa na masaya kami at idadaan namin sa tawa yung mga pito-pito, sago-sagoso na kapatong sa iyong balikat. Tiimbagang na lang at inaakap na lang namin sa Diyos. Yung lahat na naandi dito, hayaan na lang, ang Diyos na lang ang makakadama kung anong meron kami. Kasi kung hindi ka isa namin ng espiritu at damdamin, pagkakasalahan pa kami. At ang patingin baga sa amin ay wala na kaming karapatang malumbay, malungkot, na sumimaktol. Kasi ang paningin nila sa isang katulad namin, yung tatak na maka-Diyos, matibay, matindigan, matatag sa hamon at laban ng buhay. Kaya lang po kami tumatatag dahil may Panginoong Diyos kami. Kung wala pa kami Panginoong Diyos, kung walang Apo Kunching, kung walang Espiritu Santo nagpapatatag sa amin at binibigyan liwanag ang aming kaisipan at inaapuha pa aming kalooban, katulad nyo din, luluha din kami, iiyak din kami, at magreklamo din kami. Alam niyo po, hindi naman sa isang iglap makakamtam yung pagiging tatak na matibay, maka-Diyos, maka-Kristo. Hindi po. Uulitin ko lang po madami kang pagdadaanan bago mamakamtan ang lahat ng ito. Marami kang isusuko sa pagkatao mo na para kang lumulunok ng ampalaya mapait, pero pag ginawa mo matamis pala. Amen? Hindi ganun kadali, mga kapatid. Pero masarap na lang pong matanggap natin ang tatak ng Diyos na mayroon tayong pag-ibig sa ating mga puso. Pag-ibig na mula sa Panginoon. Kapag mayroon tayo nito at nanood sa ating buong pagkatao, makakahakbang tayo ng alinsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung ang pag-ibig na ito na sa ating mga puso ipinagkaloob ng Panginoon, ang siya ating dadamhin tuwina na siyang gagabay sa atin, hindi tayo maliligaw. Bagamat ang pag-ibig nito na ito ay nasa puso lamang, nagbibigay ito ng liwanag sa ating buong pagkatao upang madama natin ang ating kapwa. Salamat po. Maraming salamat po sa napakaganda mong ibinahagi. Tama po ang binanggit niya, nawa nga po ang bawat tatak na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon ang siyang masilayan sa ating pagkatao sapagkat nga po, kung ating tinatanggap ang tatak na kaloob sa atin, hangarin po natin ito ang mag-manifest sa buo nating pagkatao. At para po sa huling magbabahagi at magbibigay sa atin ng inspirasyon, tinatawagan ko po ang aming Mother of the House, si Mami Maris. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Nang ako po ay dumating kanina, dama ko na po, kukunti lang po yung tao. Sapagkat alam ko po na marami nagtanong kahapon, si Apo kaya andyan na bukas? Alam niyo po, kung mababatid po ng mahal na Apo at pinabatid ng Espiritu na iilan lang tayo sa oras na ito, hindi siya magagalak. Amen? Hindi. Sapagkat nalulungkot ang ating Panginoon. Na ang pasubali nga, kapag ang tatak na mula sa Diyos na ikaw ay nakadama, ay tunay mong dinama, wala man ang katauhan, ikaw ay tutungo. Buhay po ba ang Diyos? Sasabihin ng iba, may rason pa rin ang tao. Ang init traffic mamaya may ganun po. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa napakagandang tema na ibinigay ng ating Ama sa ating kapatid na Promise. Sadya nga pong nawa po'y maipagnilay niyo po ito habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, na ang lahat ng ginagampanan ng bawat isa, lahat ng ginagawa ng sinuman, sadya nga pong may iiwanang dapat na tatak. Amen? Ang isang gusali, upang masabi nating matibay, ano ang dapat niyang kamtin? Kailangan dumaan muna yan sa bagyo.
Testing muna yan ng lindol, baha, tsunami. At kapag hindi siya nabuwal, sasabihin ng tao, matibay yon. Amen po ba yon? Sa isang pag-a-apply mo ng visa, halimbawa sa Amerika o saan mang mga bansa na ikaw ay mag-a-apply, kapag ang tinatak sa'yo ay pasado ka, anong tawag doon? Tita Promise? Binigyan ka ng visa na tatak na pasado ka, doon sa visa na yon, 10 years, multiple 10 years, or 6 months, 5 months, 5 years, ganun po. Subalit, may tatak din na ibibigay din sa'yo kung hindi ka pumasa doon sa kagustuhan nila, yun ay yung tinatawag na deny. Amen po ba yon? Mga kapatid, bakit ito po yung ipinauna ng ating Panginoon? Sapagkat, sabi nga, hindi ang tao ang hahatol sa ating lahat. Sabihin man ng sino man na mabuti ang ginagawa ko, may tunay na Ama na sa takdang panahon ay hahatol sa atin na magbibigay ng tatak kung ikay makapapasok sa kaharian niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So ano ang criteria nito? Ano yung mga sangkap na kailangan nating gawin? Yan po ang dahilan bakit ang mga lingkod ay nagpapakasakit na maglingkod sa ating Diyos. Ang tatak, ang pases para makarating sa kaharian. Sapagkat ang pagtungo sa ating Panginoon ay hindi kailangan ng pera. Amen? Hindi kailangan na ikaw ay kuha mo na lahat ng propesyon para sabihin makakapasok ka. Walang sino mang maaari maging padrino para pumunta ka sa Kanya, kundi ikaw mismo ang sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sa inyong kaalaman, yan po, buhay ang Diyos sa tema na ibinigay sa Kanya. Isang pagninilay na aming pinag-usapan ni kapatid na Pearl kagabi, na bilang pagkatao po, maging kayo makakahimay. Sa bawat pagsubok na pinagdaraanan ng bawat isa, hindi ka ba napapagod? Bilang tao, sasabihin mo, pagod na ako mula sa simula. Nung ganitong edad pa lang ako, hanggang ngayon nakikibaka pa rin ako. Amen? Opo, pinahintulot po yan ng Diyos na aking ipagnilay sa aking sarili. Bilang tao, sabihin ko po sa inyo, kung ako po ay hindi binihag ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na apo, kung sila sa dako ito'y maglingkod, pagod na ako. Pagod na. Pagod na pagod. Bakit? Sapagkat, kapag nahimay mo ang mga nakaraan mo, na kung paano ka nakibaka, na mag-isa ka lang sa buhay mo, at nakita mo na nasaan yung dapat ay kaagapay mo, nasaan yung dapat ay karamay mo, ngunit at the end, makikita mo, ikaw lang din mag-isa. So, ito lang natanong ko sa Diyos, Ama, bilang pagkatao, yamang pinahintulot mo ako sa oras na ito na maging pagkatao, naluha po ako, napapagod na ako. Sapagkat, ako ba'y pinarurusahan ko ang sarili ko sa ginagawa ko? O ito ba talaga yung kaloob mo sa akin? Sapagkat ang alam ko, hindi ka nagbibigay ng ikasasakit ng kalooban ko. Hindi ka magbibigay ng ikahihirap ng aking katawan. Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba, sinagot ako ng Diyos. Sa aking kaisipan, tinura niya, anak, pinahintulot ko sa iyong ipadama ang bilang pagkatao ka upang maghimay ka. At yan ang dahilan, anak, na wala ako sa bokabularyo ng tao kapag ang ginagampanan nila ay pangmundo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, Ama, salamat sa iyo. At ngayon ay lalo kong higit na batid na lahat ng nagaganap sa buhay ko ay plano niya. Hindi plano ko. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, napapagod na ako. Ilang taon ba ako nakibaka? 18 years old. Hanggang ngayon, nakikibaka pa rin. Subalit sa aking pananaw bilang tao, hindi ko dapat dinaranas yun. Amen? Hindi ko na dapat dinaranas yun. Sapagkat inahon na ako ng Ama doon sa kaukulan upang mapatungo ako sa dakong ito. At makilala ko siya. Kaya binigyan po niya ako ng relax na buhay, na hindi na masyado mag-aalala. Ngunit, sa kabila po ng lahat, kailangan mo po talagang pagsakripisyuhan, kailangan mong pagtrabahuan kung gusto mong malagyan ng tatak na ikaw ay pasado sa kanyang kaharian. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Sapagkat sa takdang panahon, kahit kapatid mo, hindi ka maililigtas. Sa takdang panahon, kahit magulang mo, hindi ka maililigtas, kundi ikaw mismo sa sarili mo. Kaya kung paano po ang pagsusumakit na tumupad sa tama, sa kalooban ng ating Panginoon,
Mas madali pa nga po ang bumili ng ticket pagpasado ka ng visa Amen? May pera ka lang, makakabili ka. Ngunit ang kaharian ng ating Panginoon, sadya nga po, kagaya ng sinambit ng mga kapatid ko, maging ating facilitator, kailangan mong sumuko sa Diyos upang makapasok siya sa iyo at maibigay niya ang tamang alituntunin para makapasok ka sa kanyang tirahan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kaya mga kapatid, halina po kayo. Sino ba ang hindi nagpahalaga sa salapi sa unang buhay? Kami rin po nagpahalaga. Sapagkat lahat tayo, mahalaga yun. Dahil taong-tao tayo. Hindi pwedeng wala ganito, hindi pwedeng walang ganito, hindi pwedeng walang ganito. Ngunit, salamat sa Ama, sapagkat ngayon ay nahihimay na ang salapi ay kailangan mo lang kung kailangan mo nga. So, balit kahit wala ka palang salapi, mabubuhay ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kung halimbawa, wala kang salapi ngayon, may bigas ka, may pagkain ka, hindi ka lumabas ng bahay, okay lang, kahit hindi ka mamasyal, okay lang. Amen? Yan po, ang tatak na ibinigay sa akin ng Ama ay ang tatak ng pag-asa at liwanag. Pag-asa at liwanag na hindi na mamamatay kailanpaman. Sapagkat, nakita mo, sabi ko nga, ano kaya ang tingin ng mga tao sa mga lingkod? Bionic? Superwoman? Hindi po, hindi totoo yun. Alam niyo po, minsan po kasi, bilang pagkatao, maaari ka rin maghanap. Bakit kaya, parang hindi kami dinadama, akala okay kami. Boy po ba ang Diyos? Hindi kami okay. Akala mayaman kami, hindi kami mayaman. Ano po? Kasi, siguro, sa kabilang banda, naiisip ng tao na kaya nila. Pero alam niyo po ba, kailangan din alamin. Lalo sa inyong mga minamahal, kahit sabihin natin na kaya nila, alamin nyo rin kung okay sila. Kasi yun po yung ugnayan ng laman at espiritu upang wag tayong mawala doon sa pagmamahal na pinahiram sa atin ng Diyos. Amen po ba yun? Opo. Sapagkat, sabi ko nga habang nakikita ng mga tao na malakas ang mga lingkod, okay lang. Pero hindi nyo alam, mas masahol pa po ang pinagdaraanan namin kaysa sa inyo. Amen po ba yun? Nagkakasakit rin po kami. Hindi kami exempted sa sakit. Sa pangangailangan, kung nagbabayad po kayo ng tubig, Meralco, lahat, nagbabayad din po kami. Amen po ba yun? Subalit napakalaki po ng pagkakaiba lang natin na sa oras ng saklolo, sa oras ng paghingi ng saklolo sa Diyos, kahit magkasabay tayo, ikaw pang mundo, ako sa Espiritu, sigurado, pakikinggan ng Diyos ang nasa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, yung kaukulan na kinatatakutan ng mga lingkod na lumisan sa piling ng Diyos. Amen? Sapagkat ang saklolo ng ating Panginoon at ang liwanag na taglay niya ay walang kamatayan kailanpaman. Mamatay man ang lahat ng tao sa mundo, ang ating Panginoon ay hindi mamamatay. Kanino kakakapit? Mga kapatid, panahon na po. Panahon na. Sapagkat wala na talagang halaga. Lupa man ngayon, pinag-aawayan na rin. Salapi ngayon, pinaglalabanan na rin. Ano pa ang taglay mo bilang tao na hindi mapupunta sa kawalan? Lahat mapupunta sa kawalan. Ngunit, ang pagpunla po ng kabutihan para sa ating Panginoon, hindi po yan mananakaw ng kung sino. Sapagkat yan ay sarili mo. Buhay po bang Diyos? Na ang pasubali nga ng ating Panginoon, anak, upang ang tatak na ito ay manatili sa'yo, pagtrabahuan mo. Ayan na naman ako. Nasabi nga ni kapatid na Ana, sa mga damit man, kapag mahusay kang kumilatis, alam mo yung original at version lang. Kahit parehas ng kulay yan, labhan mo, makikita mo pa rin kung anong yung original at version lang. Amen po ba yon? Sa lahat ng bagay, maging sa pagkain, maging sa pabango, lahat ng mga material na bagay, iba po ang original. Amen? Maging sa anak ng Ama, iba rin po ang legitimate kaysa illegitimate. Amen? Kaya kung gusto mo maging tatak sa'yo ng Ama ay legitimate ka, gawin mo yung mula sa Kanya. Amen po ba yon? Sapagkat ang illegitimate, makaramihan dyan, parang gaya lang. Ano po? Gagayahin ko lang ito para malaman lang nila na original din ako. Hindi po. Ang totoong pinagmulan ng original, kilala ang totoong original. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, halina po kayo.
salamat sa Ama, sapagkat sa panahon po ngayon, sa 10 taon ko po bilang alagad, isa lang po ang lagi kong isinasalang-alang, Tita Promise, na sabi ko nga, ayoko mapulaan ng Diyos dahil sa gawa ko. Hindi niya deserve yun eh. Lalo't kung ang gawa ng tao ay masama at hindi kalugod-lugod sa Kanya, hindi dapat madamay ang Diyos at ang mahal na kukunching sa mga gawang buktot. Amen po ba yun? Kaya yun po yung isang iniingatan na kapag ikaw ay kumilos bilang lingkod, sigurado dapat na lahat. Amen po ba yun? Kaya lagi ko po isinasalang-alang na gusto ko magpakabuti sa iyo, Ama, tulungan mo ako sapagkat hindi ko ito kaya mag-isa. Tulungan mo ako upang huwag kang mapulaan. Hindi mo deserve na ikaw ay mahusgahan dahil sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Sana ito po yung maging tatak, maging sa magulang man po natin na sa laman. Diba? Kung halimbawa, ang trabaho mo ay hindi tama, di ba yung magulang nadadamay, nasasabi na, ano ba yung anak mo na yun, hindi mo pagsabihan, mali ang ginagawa. Yung magulang nagmamahal, sinasabihan naman yung anak, ayaw sumunod, nahuhusgahan. Ganun din po yung ating Panginoon. Kaya nawa po mga kapatid, panatilihin po nating malinis ang pangalan ng Diyos sa ating mga katauhan. At yan po yung pinagsusumikapan po namin na sabi ko nga sa ating Panginoon kagabi, Ama, patawarin mo ako, pinahintulot mo man ako ngayon na maghimay bilang tao, sadya nga pong walang taong pipili ng makahihirap sa Kanya. Ngunit dahil ang Diyos ay pinahintulutan na magsakripisyo ka para sa Kanya, pinahihintulot po niya yon upang matest niya kung gaano mo siya kamahal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang sino man nagmamahal, na gusto ay ang tatak, ay totoo siya, magsasakripisyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, halina po kayo, sapagkat sa dakong ito, kaya po nananatiling naririto ang mga lingkod, nakita po namin sa dakong ito ang tunay na tatak ng liwanag. Amen? Nakita po namin sa dakong ito ang tunay na tatak ng pag-asa, na sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sa araw-araw ng mga aral ng ating Panginoon, lahat po ng isinisiwalat at ibinibigay ng kanyang mga labi na mula sa ating Ama, lahat po ito ay kapakipakinabang. Amen po ba yon? Kaya nasahin po natin na, sabi nga ni kapatid na Pearl, maikli lang ang buhay. Kamtin man po natin ang lahat ng bagay sa mundo. Kung wala naman tayong tatak patungo sa kalangitan, wala rin. Sayang. Sayang po. Sayang. Kaya, mabuti kung halimbawa, ang buhay ay nabibili, okay lang magpakayaman ka kung may panibagong buhay na mabibili. Subalit wala na pong buhay na mabibili, tandaan po natin, ang buhay, ang Diyos lang may hawak. Hindi mo yan mabibili ng kahit na ano. Kaya, kung halimbawa man po na labis-labis ang inyong mga salapi, hindi ko po kayo tinuturuan, pwede nyo po pong gamitin yun para magkaroon kayo ng puhunan na tatak sa Diyos. Ipamigay nyo po. Buhay po ba ang Diyos? May po ba yun? Sabi naman ng iba. Opo, ito po yung binabahagi, anak. Nakita ko sa Biblia. Tinuran, yung isang mayaman. Nagawin na eka lahat ng sinabi mo. Tumutulong eka ako. Ganito eka, tumutulong ako. Sapagkat, tinanong niya si Jesus, ano ba ang dapat kong gawin para makarating ako sa kaharian? Di sinabi ni Jesus, ginagawa ko na eka lahat. Mayroon pa ekang hindi. Sige eka, umuwi ka. At ibenta mo lahat ng yaman mo at ipamigay mo. Nanlumo yung mayaman. Kaya doon na pumasok yung mas mainam pa ang kamelyo makapapasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, hindi ko po kayo inaaralan. Ito po ay isang kaukulang mensahe ng banal na Espiritu na laging inuugnay sa isip ng bawat isa upang patuloy na magningas. Bakit nga? Sino nga po ba ang mamimigay ng pera samantalang ikaw nagpakahirap? Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba? Pakinggan niyo po ang sambit ng Diyos. Pakinggan niyo po. Sasabihin niya po yun sa'yo, anak, bigyan mo ng pera yun, no? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi pa ako nagpaparinig po sa inyo, ha? Hindi ako nagpaparinig sa inyo. Huwag niyo po ibibigay dito. Dahil dito po, hindi nanghihingi ng pera. Hindi nagbibigay ng donation. Sapagkat ang aming pag-asa, kung paano kami naglingkod sa dakong ito, ang Diyos ang bumubuhay sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, wala nga pong hirap na akala ko noon, mahirap kamtin ang kanyang kalooban. Ngunit kapag naglapat na pala kayong dalawa, naku Diyos ko po,
Kahit pikit ng mata mo, alam na ni God kung ano yung gusto mo. Opo, hindi ko po kayo binibiro. Halina po kayo. Sapagkat, sabi nga, sa aking kawan na ilahad ko po kung paano ang aming pamumuhay araw-araw, subalit masasambit ko po talaga amazing grace si God sa amin. Sapagkat, bilang isang ordinaryong tao, walang hanap buhay, pasaka-saka, panaka-naka, ngunit yung sangkaterba na inatang niya bilang isang lingkod, hindi ko nga po, kahit ako, speechless po ako kung paano ako tumutupad Hindi ko po alam kung paano akong gumaganap. Hindi ko po alam. Hindi ko masasabi na alam ko lahat ito. Kundi tanging Diyos lang ang aking pag-asa, tanging Diyos lamang ang aking liwanag, bakit kailangan na wag siyang malimutan. Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, may mga karamdaman man po kayo, yung mga karamdaman niyo po, sabi nga, mahal na apo, pag tinitigan kayo, wala pa naman sa inyo malapit mamatay. Wala pa. Ano po? Kamtin po natin ang tunay na tatak ng ating Diyos upang sa takdang panahon na tayo bawian ng buhay, kita-kits po tayo, hindi sa McDo, sa heaven. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po ang lahat ay nakadama kung anong nais ipaabot ng ating Panginoon sapagkat ito ang nasa niya. Sabi nga niya, anak, kung ako lamang ay maghahanap sa nilalang at ang lahat ay nakaririnig ng aking tinuturan, simple lamang anak para i-analisa mo kung ano yung gusto ko. Pinaaral ko kayo at binuhay sa aking mga aral. Subalit, hindi magiging kalugod-lugod sa akin kung mananatili lang kayong tambay. Amen po ba yun? Sige po, sino bang magulang na pinaaral ang kanyang anak, ginastusan ng malaki at nag-i-standby lang? May natuwa ko pa kayang magulang, ano kayang pinaaral ko ito, tapos ito lang pala gagawin. Kung hindi mag-standby, mag-asawa. Ganon din po ang ating Ama. Hindi maaaring aral lang tayo ng aral. Naghihintay din ang ating Ama na tayo magsulit sa Kanya ng ating pinagtrabahuan. Buhay po ba ang Diyos? Nakukuha niyo po ba? Opo. Maging sa magulang man, na paaral sa anak, kapag halimbawa natapos siya isang kurso, hindi pa siya nagtrabaho, nag-ano na naman siya ng kurso, sasabihin ng magulang, abay, hindi mo pa nga nasasulit yung unang kurso mo, tapos mag-aaral ka na naman, hanggang kailan ka matatapos. Ganyan din po ang ating Ama, mga kapatid, para malaman po ng lahat na po siya ng pagsusulit na mula sa kanyang mga anak. Kaya sabi niya, para kayong mga CPA, counting post around. Ano po? Nagbibilang na lang kayo ng poste. Samantalang tapos na kayong mag-aral. Mga kapatid, halina po kayo. Tayo po ang gagawa ng tatak natin na ibibigay ng Diyos. Amen? Hindi kanya basta tatatakan na mabuti ka, subalit masama ka pala. Hindi kanya tatatakan na okay ka, subalit hindi ka pala okay. Hindi kanya tatatakan na makapapasok ka, subalit hindi mo pala karapatan. Mga kapatid, takda na. Umpisahan na po natin na ang pasubali nga, masakit man, daratan ang takda, mamamatay tayong lahat. Amen? Na narinig ko pa nga sa ating mahal na Apo Kunching, kung gayon din ay lahat mamamatay, doon magkakaalaman kung saan tayo pupunta. Hindi po yung kinatatakutan ng mga lingkod. Sapagkat, yun po ang pinagsusumikapan, kaya namumuhunan ng sakripisyo at paglilingkod ng katapatan sa isa lamang ang mithiin ng bawat isa, hindi pagpapayamang material, kundi makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya halina po kayo. Masarap doon. Sabi nga, walang manamatay na bababa para sabihin sa iyong okay doon. Subalit may vision po na ibinibigay ang ating Panginoon upang mailahad na ang kaharian ay napakasarap po doon. May mga silid po doon nakahanda para sa ating lahat. May bulwagan, malalaki ang bulaklak, maputing-maputi ang palibot. At, tanong ko nga pa noon, Ama, paano nalalaman na nakikita mo kami? Sa apat na sulok ng daigdig, may pintuan po ba yan? Bakit sino yun? Si Isaias, na bigla na lang. Si Ezekiel, yung bigla na lang sinakay sa karuwahe at nawala na lang siya, nakaakyat sa langit. Mga kapatid, nawa po, hindi ko po kayo kinukumbinsi para sabihin sa inyong bakit siya nangangaral. Hindi po. Ito po ay isang kaukulang pagpapahayag ng ating Panginoon sa aming diwa upang manatili kaming ang tatak na yon ay wag sa aming mawala. Amen po ba yon? Kaya halina po kayo sapagkat hindi natin siya nakikita ng ating mata, ngunit nadarama ng ating puso, isa lang ang isusulit natin sa Kanya, ang paggawa ng mabuti upang ang tatak
na ibibigay niya sa atin ay maging karapatan nating tanggapin na makarating sa kanyang kaharian, makatira sa kanyang piling at tuwirang tanggapin na siya'y buhay, na sa pamamagitan ng Espiritu sa katauhan ting mahal na Apo Kunching, ito na po ang pauna ng ating Ama, ang banal na Espiritu na ibinabahagi sa lahat upang palatandaan niya na mailapat sa Kanya. Sapagkat kung wala ang banal na Espiritu, hindi makakalapat ang tao. Sapagkat iba ang gusto ng tao, iba ang gusto ng Diyos. Kaya may banal na Espiritu na sa katauhan nating mahal na Apo Kunching upang siyang magtrabaho sa ating katauhan at mailapat sa kanyang pinagmulan upang ang kanyang pinagmulan ay magiging atin rin. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother, sa napakagandang pagbabahagi pinagkaloob mo sa amin. Mga kapatid, isa lamang pong paalala. Mamaya po ay mayroon tayong banal na misa. Ang lahat po ay inaanyayahan at ito ay sa ganap na ika-6 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyahang dumalo para po doon sa pwede at para po doon sa hindi pwede, nawa po ay maging pwede rin. At tama po yung sinabi ng Mother of the House. Paano nga po ba tayo magkakaroon ng magandang tatak? Para po magkaroon tayo ng magandang trademark, kailangan po meron tayong magandang quality traits. Amen po ba doon? Ano po ba yung quality traits? Ito po ay isang pag-ugali na mula sa Ama na ating susundan at isa sa buhay. At para po dito, tayo ay siguradong magkakaroon ng magandang trademark at ito po ang siyang magmamanifest sa ating pagkatao. Ano po yung magmamanifest? Pag po tayo mayroong magandang tatak, ito po, hindi man nating sadyaing gawain, ito po ay nunukal sa ating pagkatao, maging sa ating pananalita. Amen po ba doon? Magandang hapon po, umaga po sa hapong ito at maraming salamat sa nagbahagi. At para po sa pangwakas, nais ko pong tawagin ng ating kapatid na Dory para sa panalangin. Magsiluhod po ang lahat. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalan ng kataas-taasan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat. Simpikado concebida, simpikado concebida, simpikado concebida. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukan ng buhay.
ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa, O Diyos sa mga dakila at makapangyarihan, ang papuri at pasasalamat namin sa araw at oras na ito ay aming inaalay sa iyo. Salamat, Ama ko, na kami ay tinipon, binuklod mo sa mga oras na ito, sa banal na dambana mo, upang muling busugin ng mga haing mainam mo. Salamat, Ama ko, sa mga anak na inakay mo, na ngayon ay naririto. Salamat, Ama ko, sa patuloy na pag-akay pag-apuhap mo para sa amin. Salamat, Ama ko, sa kalakasan na alay mo, higit sa buhay na pahiram mo. Salamat, Ama ko, sa banal na gawain mo na tunay na binalangkas mo, upang sa dakong ito madama naming totoo na buhay ka nga. Salamat, Ama ko, sa taong kinalugdan mo, tunay na pinanahanan na iyong banal na Espiritu, naging daluyan ng mga banal na aral mo. Salamat, Ama ko, para sa lahat ng ito. Ama, sa mga oras na ito, naririto kaming mga anak mo na inakay sa sandaling ito. Nalilirip mo laman ang puso't isipan ng bawat isa, Ama ko. Iba't ibang panambitan, may mga karamdaman ito. Nawa, madama nila, Ama ko, ang kagalingan hindi lamang ng lupang katawan, higit ng kanilang mga kaluluwa. Gayon din, Ama, pinapupurihan kita sa mga taong ginamit mo, na tunay na pinanahanan na yung banal na Espiritu, nagbahaging totoo, mga banal na aral mo ihinahayag mo sa pamamagitan ng mga anak na ginamit mo. Idinudulog ko rin sa iyo, dakilang Ama ko, ang mga anak mo na wala sa mga oras na ito. Gayon din, nilalag ako sa iyo. Ang mga anak mo ngayon ay naririto. Batid ko, Ama, nasisilayan at naririnig mo kaming totoo. Wala man bilang katauhan ng Apo Conching na kinalugdan mo. Subalit ang iyong banal na Espiritu kalanmay dinawalay sa dakong ito. Patuloy nag-aalay sa mga anak na minamahal mo. Nawa, Ama ko, wala man ang iyong kinalugdan. Tuwirang nadama ng mga anak mo na ngayon ay inakay mo sa dakong ito, na iyong banal na Espiritu ay buhay na buhay ito. Batid mo ang laman ng puso't isipan ng mga ito, kung marapat na ipagkaloob mo ang mga kanilang mga panambitan at ang kanilang mga dinudulog, Ama ko. Batid namin, Ama ko, na ito'y ipagkakaloob mong totoo. Sa kanilang paghayo, dakilang Ama ko, sa pag-uwi sa kanilang mga tahanan o sa ibang dako man sila ipumaroon, naway patnubayan, gabayan mo sila, basbasan ng kanilang diraraanan, ilayo sa anong kapahamakan, makarating sa kanilang tutunguhan ng ligtas at may kapayapaan, at umuwing may kagalakan na sa kanila ay nakamtan. Wala man na iyong kinalugdan, subalit ang iyong Espiritong banal, tuwirang nag-aalay ng katotohanan. Ang lahat ng parangal, papuri at aming mga panambitan ay sa iyo ay nilalagak naming tuwiran. Sa pangalan ng imbuktong na anak Jesucristo, aming Panginoon, sa liwanag at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa pagkandili ng mahal na Inambiring Santa Maria, at sa pangalan ng aming minamahal na Apo Conching. Amen. Sa pangalan ng kataas-taasan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.